Basahin po natin at tayo po muna lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. At ito pong verse na ito na yung ito na yung magiging life verse ng church. Dahil alam na natin yung vision and mission ng church. Titignan natin. Review muna ulit tayo, no? At tignan ko kung kabisado nyo. Ano ang vision ng church? 1, 2, 3, go! Wow, kabisado. Kunwari, di ko alam ano. Yes. O, ano naman ang mission? Go! Yan. Mahalaga po na alam natin yan. Sapagkat ito ang ating direksyon. Ito yung titignan natin. Sa katunayan po, no, nagmi-meeting po kaming mga pastors and church council. Marami na po tayong mga tinagpas na proyekto na ginagawa natin before because we want to focus on the most important thing. Sa palagay natin, ito yung priority natin bilang mga iglesia, bilang mga Kristiyano. At itong verse na ito yung pinag-uugatan ng vision and mission natin. Kaya sabi nga natin, sa mga susunod na panahon, ang logo natin, meron ng verse na nakalagay. Parang sa ibang church, diba nakikita nyo, may mga verse sila nakalagay. At ito po yung magiging verse natin, natugma naman po sa ating mission. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Basahin naman natin ang English kasi sapagkat dito, mas i-divide po kasi natin ito sa 4 na linggo. 1, 2, 3, go. The sheep hear my voice and I know them and they follow me. Napakadali lang po i-memorize. Sana po, kung paano po na-memorize natin yung vision and mission, i-memorize din po natin ito. Titignan ko next week, wala pang nakapaskil. Alright? So kaya ngayon po, ito po ang ating, for this Sunday, ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Muli nating basahin. 1, 2, 3, go. The shepherd's sheep, you are owned by the shepherd. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. At sa buhay na ito ay nakilala ka namin, Panginoong Diyos. Nakilala ka namin, Panginoong Jesucristo, bilang aming dakilang pastol. At dito po sa aming pagbubulayan, nais po ninyong ipaalbatid sa amin that we are owned by you. Pero nais naming maunawaan ang malalim na kahulugan at implikasyon nito sa buhay namin, Panginoon. That's why we pray, O Holy Spirit, open our minds, crush our heart, Lord God, all the pride, so that we will humbly follow you as our shepherd. Lord, bless us as we study your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Maaari na pong umupo ang lahat. So, let us discuss first. Alam na natin kung sino po yung shepherd natin. Sabi po dito sa John chapter 10, verse 11, Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, ang title natin, Shepherd's Sheep. So, we need to define first, who is our shepherd? Ang shepherd po natin walang iba ng kinakanta natin. Jesus, sovereign, overcoming shepherd. So nagkaroon lang ng, dinescribe no, nagkaroon ng overcoming and a sovereign. Pero ang ating Panginoong Hesus po is the great shepherd. Siya, at ano ba ibig sabihin ng pagiging shepherd ng Panginoong Hesus? Hindi ko po i-discuss ngayon yan dahil maaring may mag-discuss nito. Meron po tayong guest speaker. Pag sinabi pong guest speaker, G-U-E-S-S, hulaan nyo na lamang po. Sikreto daw muna, yung ating guest speaker. Kasi not so guest naman siya. Alright? And it is, kaya ang ating bigyan po ng pansin ngayon dito, ay yung salitadong, my sheep. Naalala nyo? My sheep hear my voice. And I know them and they follow me. Dito sa unang salita o praise, doon sa John 10:27, my sheep. At ano ba ang ibig sabihin ng salitang my sheep? At nakasulat naman dito sa ibaba. Nababasa nyo ba? Ano sabi? Ownership. Pag narinig nyo ang salitang ownership, ano ang unang-unang pumapasok sa isip nyo? Pag-aari. At dito pumapasok yung perspektibo ng isang tao. Pwede mo siyang tignan sa negatibong perspektibo,
pwede mo rin naman siyang tingnan sa positibo. Puntahan muna natin ang negatibo. Pag sinabing ownership, ito ayaw ng mga tao to eh. Kasi pag-aari eh. Di ba pwede mo siyang tignan na negative? Ano ba ako? Tau-tauhan ba ako? Ari-arian ba ako? Na pwede mo na lang ako na utus-utusan? Di ba mga ganyan ang mga kadalasang mga terms natin? Di ba? Pagka nag-aalo, bawa yung mga nanay natin, pagka nagagalit na sa bahay. Yung mga anak na hindi naglilinis. Kaya maganda po yung faith challenge. Yung mga anak, okay, mga anak na hindi po naglilinis, maglinis na kayo. Di ba? Faith challenge ito. So, para po, remind lang natin, ang ating Pastor Joe, isa ho sa ginamit ng Panginoon para lumambot po ang puso ng kanyang magulang. Nagsimula po siya maglinis ng kanyang kwarto. Di ba? Nung na-born again siya. At napansin po ng hindi po yung Bible study. Pero yung act na pagbabago. Kaya yung mga sabi nga kanina ni Rosie, yung mga tamad daw. Yung mga tamad maglinis na po tayo. Ipakita natin sa ating mga magulang na tayo binabago ni Kristo. Alright? Maging mabuting anak tayo. Alright, balikan natin. So, ownership, pwede mo siyang tignan na negatibo kasi ano ba ako? Ari-arian ba ako? Wala ba akong karapatan? Pero alam po natin, when we talk about the ownership of the Lord Jesus Christ to us, ito'y isang positibo. Hindi tayo tulad ng isang ari-arian o gamit na kapag hindi mo na kailangan, itatapon or ipamimigay. Hindi po ganon ang ibig sabihin natin when you are being owned by our Lord Jesus Christ. Sa katunayan, di ba? Halimbawa, yung pag marami kayong magkakapatid, may-ari niyang kuya mo, sumunod lalaki, lilipat mo na yung ownership. Di ba? Ibibigay mo na yung damit mo kasi lumaki na yung kuya mo. Tapos, nung lumaki naman yung pangalawang kuya, doon sa bunso, kawawa yung bunso, manipis na lang yung damit. Buti na lamang ating mga brief underwear, hindi pinapamana, Hindi po yun ang ibig sabihin natin ng ownership. Pag hindi mo na kailangan, itatapon mo na, ipamimigay, or wala nang halaga. Pero when we talk about the ownership of the Lord Jesus Christ to us as His sheep, ano ba ang ibig sabihin nito? So, discuss muna natin. Magbibigay tayo ng 4, although paggamat ito para umulit lang, but we want to emphasize. Number 1, 1, 2, 3, go. You are His. The shepherd owns his sheep. Sabi po dito, tingnan muna natin, paano ba ikaw ay nagiging sheep ng ating Panginoong Hesus? Dapat po nating malaman, hindi po lahat ay sheep o tupa ng Panginoong Hesus. Sa katunayan, meron pong story sa Bible na pinaghiwalay po yung mga tupa at mga kambing. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung amoy tupa ba yan o amoy kambing. Amoy alimuong. Naulanan kanina, baka mga amoy alimuong. Naamoy niya na? Amoy lupa. Amoy alokbati. Anyway, tingnan natin dito, Binigyan na ng linaw dito. Sabi sa John 10:26, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sino yung mga hindi kabilang sa tupa ng Panginoon? Yung mga ayaw maniwala. This is my question to you. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes. Palalimin pa natin. Do you believe that He is our Savior? Do you believe that He is our Lord? Pero alam natin, ang paniniwala, the mere belief in the Lord Jesus Christ will not save us. Dito pumapasok yung sa John chapter 1, verse 12. Sino mang naniwala at tumanggap. This is my question again. Did you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Did you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Tinanggap nyo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen or not amen? Amen. Parang mga ganun yung tanong ko sa mga anak ko Amen or not amen? Yes or no? Laging ganun. So, mahalaga po yun. Sabi dito, hindi kabilang sa tupa ng Panginoong Hesus ang mga hindi naniwala sa Kanya. And when we say hindi naniwala sa Kanya, hindi lang ito yung paniniwala sa isip. Pumapasok ito sa puso. Kasi pwedeng napakarami mong alam sa Biblia. Kilala mo kung sino ang Panginoong Hesus. Pero kung hindi po yan umaabot sa puso natin, hindi yan umaabot sa pagtanggap, pagsuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus, mananatili lang siyang paniniwala.
Tandaan natin, James chapter 2 verse 17, even the devil believed in the Lord Jesus Christ. Even the devil believed in God at nanginginig pa. Kaya ito ang unang-una. Kung ikaw ay kabilang sa mga naniniwala, sumasampalataya, at sinuko na ang buhay sa ating Panginoong Yesus, you are His sheep. And later on, meron kaming tinatawag na baptism course. Yung mga hindi pa nababaptize. Because this is one of the ways, many ways, na pwede nating mapatunayan publicly that we are really the sheep of the Lord Jesus Christ. Kami ay nabaptize na po, hindi na po kailangan iulit yon. Pero hindi pa po nababautismo, pwede po kayong mag-enroll mamaya po, yung first session natin. Bakit ito kailangan? Ito'y pagpapatunay natin publicly. Pagpapahayag natin publicly, I am His. I am owned by my shepherd, the Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa Psalms 100, verse 3, I know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Makikita natin, in-establish muna, who is God? Who is, sa Tagalog dito, si Yahweh. Sino ang Diyos natin? Siya yung lumikha sa atin. Doon pa lang sa katotohanan that God created us, that God made us, makikita na natin yung ownership. Di ba meron nga tayo tinatawag na copyright? Yung copyright na yun, kaya kailangan, kung sino yung nag-compose niyan, kung sino yung nag-invento niyan, ano ba tawag doon? Patent ang tinatawag sa mga, pag kung sino yung lumikha niyan, nag-invent niyan, meron tinatawag na patent. Sa iyo na nakapangalan. Halimbawa, yung sa gulong, Goodyear. Di ba siya yung nag-invento ng gulong eh. So, yun pa lang, yung katotohanan yun, we are owned by our God. And not we ourselves. And then we are His people. Pero pinalalim pa niya. We are His sheep. Ano ba yung kaibahan nito? Ano bang meron ang sheep? Ang sheep, maamo, masunurin, at faithful sa kanyang pastol. Kagaya nung napuntahan nga ni Tricia sa Tanay, yung taniman ng dragon fruit. Tumatakbo palayo sa kanila yung mga tupa. Pero nung dumating yung pastol, isang tawag lang lumalapit sa pastol. Kaya makikita natin my sheep hear my voice and they follow me. Again, you are owned by our shepherd. You are not owned by us, pastors. We are not owned by Pastor Joe, Pastor Ronald, Pastor Radel. None of us owns you. We follow one God. We follow one Lord. We follow one shepherd. And that is only the Lord Jesus Christ na nakikita po natin, nakasulat dito sa harapan natin. We are just His instruments. Kasi kailangan yun Kung paano gumagamit ng instrumento ang Panginoong Diyos tulad nila Moses, nila Paul, sila Peter, we are just instrument by God. Pero sa harapan po ng Panginoong Diyos, pantay-pantay po tayo. We are all the shepherd's sheep. Alright? Number 2, ano ba ang ibig sabihin when we are owned by the shepherd? 1, 2, 3, go. You are valued. The shepherd loves his sheep. Ayan. Hindi ho ito tulad ng ari-arian na kapag masikip na ang damit mo, ipamimigay mo na. Hindi ito tulad ng cellphone na kapag kayong, meron pa ba dito naka-Galaxy Y? Wala na naman siguro, no? Na pag luma na, hindi na updated ang cellphone mo, itatapon mo na, ipamimigay mo na yan. Hindi. You are valued. Why? Because you are loved by our shepherd. Sabi po dito, sa John chapter 10, verse 11 to 13, Ako ang mabuting pastol. Si Jesus po ang ating mabuting pastol. Nabasa na natin ito kanina. Inaalay niya ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang point po dito, ano yung patunay that you are valued and you are loved by our Lord Jesus Christ? Sabi dito, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan po ay palatandaan
pagpapakita kung gaano ka kahalaga. At kayo mismo magpapatunay kayo eh. Minsan may magpapahiram sa'yo, minsan hindi pa nga utang, mamimigay sa inyo, nakapos din sa pananalapi, but still, help you financially. May mga pagkakataon, kailangan mo ng kasama, kahit busy itong tao na ito, mararamdaman mo na mahalaga ka sa kanya kasi ika-cancel niya minsan yung mga schedule niya. Sige, samahan kita, nalulungkot ka, nadidiscourage ka. May mga pagkakataon, gutom na gutom ka, ililibre ka. Pero wag naman tayo minsan buraot, ano. Ay, punta ako dito, lagi ako libre. Pero ang point po natin dito, ito yung mga ilan lamang sa mga palatandaan na ikaw ay pinapahalagan ng tao. And dito, sa ating The Great Shepherd, isa sa matinding patunay ng kanyang pagpapahalaga sa atin, that He willingly sacrificed His own life for us. Sabi po dito sa verse 12, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Nagkakaroon ng malinaw na paglalarawan. Yung isang literal na tupa and ina-apply siya ngayon sa ating Panginoong Hesus bilang our Great Shepherd. Pag ikaw upahan ka, for example, halimbawa, di tayo familiar sa shepherding dito. Halimbawa, security guard ka, di ba? Minsan yung kaligtasan ng buhay mo, iuunahin mo di ba? Pero ibang usapan kapag mga sundalo. Sinumpaan nilang tungkulin They will sacrifice their lives para sa bayan natin. Pero again, dito po sa shepherding, napakahirap po nung unang panahon. May mga leon, may mga oso, at ibang mga wild animals. At kung ikaw, pinapahalagahan mo buhay mo, takbo ka na. Pero yung the great shepherd natin, ang ating the good shepherd natin, hindi siya tumakbo sa laban. Sarili niyang buhay ay kanyang ibinigay. Sabi po dito sa Matthew chapter 18 verse 12, tumatakas siya palibasay upahan lamang. Ito pala yung tumatakas siya palibasay upahan lamang, walang malasakit sa mga tupa. Ito yung pinagkaiba. Yung upahan, walang malasakit. Ang malasakit niyan, sweldo. Di ba? Minsan, pag yung mga empleyado dito, kapag hindi tama ang bayad sa atin, siyempre, di ba, gusto na nating mag-resign. Tama naman po yun. Tama po yun. Wala akong problema dito, no? Kung sa palagay nyo, hindi po kayo nababayaran ng tama sa company natin. You have the right to demand. But we are talking about here, shepherding. Pangangalaga sa tupa. Pagmamalasakit sa tupa. At ang tupa po rito ay tayo. Pero ang Panginoong Hesus, nagmamalasakit siya sa atin. Ito po yung magandang bagay He is God. Jesus does not need us. Hindi ho tayo kailangan ng Panginoong Hesus. No matter what happens, dumindol, magkaroon ng maraming pagsubok, Diyos pa rin siya, wala hong magbabago. But without Jesus, we are nothing. Without our shepherd, we are lost. We need Jesus, our good shepherd. Dito po, babasahin ko lang sa Matthew chapter 18, verse 12. Matthew 18 po yan. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Kung kayo po yung shepherd dito, anong gagawin nyo? Iiwan nyo yung 99 para hanapin ang isa? O hayaan mo na lang yung isa na nawala? Pwede nating isipin ganito, isa lang naman yan, okay na yan. May 99 pa ako, manganganak na lang yan. Kaysa naman mapahamak ako, makasalubong ako ng mga tulisan, marami pong tulisan nung panahon na ito, o makasalubong ako ng leon, wala akong laban sa leon. Pwede yung ganun At yan po ay nangyayari talaga. Di ba, minsan pag yung konteksto po nito, yung salaping pilak pa nga, meron Di ba, mawalan ka ng 20 pesos. Minsan okay lang yan kasi meron ka pang 100 pesos Hindi mo nakita, hindi mo nakukunin yung 20 pesos sa kanal. Pero kung 20 pesos na lang yung pamasahe mo, kukunin mo pa yan. Naalala ko dati, kasama ko sila Owen, tsaka si Ate Tonet, nalaglag yung susi. Kasama ko sila Kit. Dumating sila, grabe, hinahanap namin doon sa may Edenville, yung shortcut doon, di ba, ang laki ng butas doon.
Just binubuksan ko yung ay bumukas ng bakal. Tapos umuulan na. At sikit po yung nakakuha. No? Meron kami nakuhang yung parang yung pambara. Hindi namin iniwan. Siguro 1 oras kami nagkukuha dun eh. Kasi hindi mabuksan yung motor eh. Hindi na sila makauwi. Tapos umuulan na. Pero salamat sa Lord. And ako po yung nananalangin. At syempre lahat nananalangin ng panahon na yon. Gagaling lang ng practice eh. Hindi namin sinukuan. At mga ilang minuto ay nakuha namin yung susi. Kung napapadaan po kayo dyan sa shortcut dyan, merong malaking butas dyan. Pwedeng ma-shoot nga paan nyo eh, no? So, pero ito po yung punto doon. Kapag ito, sobrang halaga, hindi nyo iiwan eh. Pwede naman sabihin, uwi na lang si Atito Net, may duplicate naman. Pero mahalaga yun eh. Susi ng motor, ganun din po ang punto rito. Pagdating po, kahit 1 tupa lang sa Panginoon, maaring wala ng halaga sa iba, ang Panginoong Hesus, 1, 2, or kahit gaano man kaunti yan, napakahalaga sa Panginoong Hesus yan. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa Panginoong Hesus. Dugtungan mo, dahil mahal ka ng Panginoong Hesus. Ito po ang ibig sabihin ng ownership ng Lord Jesus Christ sa atin. Because we are valued. Wala hong presyo ang kaluluwa. Di ba nakakalungkot? Minsan, di ba, yung paggera, yung nung panahon din ng pandemic, ang dami yung namamatay. Na tila ba, ang buhay ng tao ay statistic na lamang. Ang buhay po ay hindi lang statistic. Whether 1, 2 namatay o mahigit pa 1,000, buhay pa rin po yan na minahal ng Panginoong Diyos natin. The number of people will never be just as statistic. Every one of us is valued and loved by God. Pangatlo, ano pong ibig sabihin when we are owned by our Lord Jesus Christ? 1, 2, 3, go! The shepherd provides for her sheep. Ang Panginoong Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo, our good shepherd, siya po'y nagmamalasakit sa atin. Ibinibigay niya ang ating mga pangangailangan. Again, linawin natin, pangangailangan, hindi luho, hindi kagustuhan. Yung kagustuhan, extra grace. Grace na lang yan, reward, or dahil pinagtrabahuhan mo. But the Lord provides what we need. Sabi dito, sa Psalms 23, alam na natin, labas muna tayo dito sa John chapter 10. Dahil ito yung pinaka, alam natin. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Yan. I shall not want. Pansin niyo dito, no? The Lord is my shepherd. Meron ng pagtanggap. Nung una, sinabi ng Panginoong Hesus, my sheep. Dito yung question. Tinawag ka ng Panginoong Hesus, my sheep. Will you call the Lord Jesus my shepherd? Pwedeng tinatawag ka. Gusto ng Panginoong Hesus na ikaw ay maging sheep niya. But the question, do you call Jesus my shepherd? Do you follow His voice? Do you follow His lead sa buhay natin? When we say, Jesus is my shepherd, it means obedience. It means following the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi ang good shepherd natin, wala hong ibang nais sa atin yan, kundi kabutihan lamang natin. Kaya nga, I shall not want. Malinaw na sinabi yan dito. Sa verse 2, He makes me lie down. Sana ma-imagine natin, in green pastures. Wala na tayong makitang green pastures dito. Puro building na po eh. Pupunta na lang kayo ng Tanay, o yung mga yung mga protected area natin, wala na tayong makita. Panay building na po. Pero just na imagine, di ba, yung green fields, pasture yan, ng mga damuhan, ng mga, dyan kumakain. Pag sinabi pong green pastures, just imagine kung wala hong green pastures, wala hong makainan. Meron akong kaibigan, pangalan niya ay Dagul. Kilala nila yon. Actually, team namin dati sa basketball, parokya ni Dagul. Yan. Siya po ay nagsususog or nagpapastol ng mga kambing.
Tuwing umaga, kukunin namin doon sa may kanto ng, malapit doon sa kanto ng San Vicente, sa Ibanez. Di ba, 7-Eleven. Tapos yung paradahan ng jeep doon. Tapos dadali namin sa Wawayan. Bakit? Kasi wala silang makakainan sa bahay nila eh. Tapos kukunin namin ng alas 5. Ganun lang, yung kambing. Tapos yung habang naglalakad yung kambing, nagbabagsak sila ng mga ng mga pasas. Di ba sa kalsada? Ang daming pasas niyan eh. So kailangan dalhin. Ito po ang Panginoong Hesus. Dadalhin niya tayo sa ikabubuti natin. He leads me beside quiet waters. So, sa pinakamahalagang pangangailangan natin is yung inumin. Nakikita natin dito yung larawan, pagkain at inumin. Ito yung larawan. Bagamat pagkain at inumin ang nakalagay dyan, pero ito po'y aplikable sa lahat ng buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ano man yung mga whether it's education, whether it's health, lahat ho ng kailangan natin ay matatagpuan natin sa Panginoong Hesus. But the question, is He your shepherd? Will you follow His lead? Verse 3, He restores my soul. Bilang mga tupa, nasasaktan din tayo. May mga pagkakataon na tayo na-i-endure. May mga pagkakataon na naliligaw tayo. Kaya nga sabi dito, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Pero ito po, ang larawan ng pag-aalaga ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, ang ganda pa nga nung kasunod niya, kung babasahin natin, di ba? Sabi sa verse 4, even though I walk through the valley and the shadow of death, I fear no evil. Sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Isa pa pong paglalarawan kung paano ho tayo inaalagaan ng ating good shepherd. Basahin po natin sa Ezekiel. Wala na pala. Di ko pala nailagay dito. Okay, basahin ko na lang dito sa Ezekiel chapter 34, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Ito po ang larawan po nito, yung Israel. Israel na lumayo po sa Panginoong Diyos. Pero ito po yung prinsipyo na itinuturo sa atin. And then verse 16, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, lutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain ko. Ito yung yung mga hindi naman sumusunod sa Panginoong Diyos. But the point here, yung pag-aalaga ng ating Panginoong Hesus bilang ating shepherd. Bilang mga tupa, may mga pagkakataon naliligaw tayo, may mga pagkakataon nalalayo tayo, may mga pagkakataon nasasaktan tayo. Ang ating good shepherd, naririyan siya para tayo palakasin, panumbalikin ang ating lakas at pagalingin tayo sa ating mga sugat. And then number 4, when we say that we are owned by our good shepherd. 1, 2, 3, go, back. Basa. Yan, thank you. Ayan po ang isa sa tungkulin ng shepherd. Magbigay ng proteksyon. Hindi ho VIP treatment. Gayon pa man, we are valued pa rin, di ba? So, VIP treatment, di ba? Yung viral na nakaraan, yung pinapatigil ng mga traffic enforcer, yung kalsada kasi may dadaan na VIP. Hindi ho ganun, Pero ang point po natin dito, isa ho sa tungkulin, kung tama man sabihin na tungkulin. Kasi wala naman talagang tungkulin ng Panginoong Hesus sa atin eh. But this is His love for us. Nature niya talaga, mahalin niya tayo eh. Hindi ho natin mababago yun. Kahit minsan nasasabi natin na may pagkakataon, lumalayo tayo, nagkakasala tayo. Pero alam natin, mamahalin niya pa rin. Because that is the very nature of God. He is a loving God because God is love. So when He protects us, that is His very nature. He wants to protect us. Sabi ito, nabasa na natin ito kanina, but allow me to read again. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Ano po yung point natin dito? Pag upahan na shepherd, yung walang malasakit, tatakas yan. Hindi niya po protektahan. Paano? Sabihin na natin, kung 10, minsan kasi pack yan eh. Marami yan, mga asong gubat eh. Paano kung 8 yung wolves or 10? Yung mga wolves na yun, sabihin natin, 10 na yung malalapa nila, iuuwi nila yun, kakainin nila yun.
Pero the Good Shepherd will never do that. At dito, isang magandang halimbawa po dito, no? Yung paglalarawan ng Good Shepherd is si David. Ang ganda po ng sinabi niya rito when he wants to face the Goliath. Isa po siyang higante. I think 9-footer. Ganyan. Sabi dito, ngunit sinabi ni David kay Saul, yun po yung hari ng Israel, nung unang hari ng Israel nung panahon na ito, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso. May idea ba kayo kung gaano kalaki ang leon? May idea po ba kayo kung gaano kalaki ang oso? Sino na nakakita ng leon dito? Di pa kayo nakakapunta ng Ng zoo? Ha? Talaga? Di kayo nakakapunta? Meron sa Pililya, kaso nga lang naaawa ako kasi nakakulong lit ng kulungan nila eh. Alam nyo pag tumayo yung tigre, grabe, mas matangkad pa po sa akin eh. Tapos ang laki ng bibig, tapos ang laki ng ngipin. Just imagine, asok kagating ka lang ng pusa eh. Dudugo na, paano na kung yun. Tapos yung dila na, alam nyo ba yung dila niyan? May mga spike yan. Pag dinilaan ka niya, pag dinilaan ka sa mukha ng baka magkamukha na tayo, marami ka na rin butas sa mukha. Ganyan. Gusto niyo yun? Ayaw nila. Lugi daw. So, tingnan natin. 35, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Hindi ko alam kung paano niya po nagawa ito. Kasi in reality po, imposible ito. Sa totoo lang. But I don't have any idea paano ito nagawa ni David. Siguro dahil magaling po siyang bata pa lang siya, kahit na hindi pa po siya sundalo, magaling na siyang warrior eh. Sa katunayan, di ba, pagkatapos nitong story nito, napatay niya si Goliath. Train siya sa pagtitirador. Yung tirador, hindi po yung yung slingshot. Pero ito po yung istorya niya eh. Hindi po ito invento. Pero dito po pumapasok din yung isa pong factor na hindi dapat natin alisin, ang kapangyarihan ng Diyos. He did it because God was with him. He did it because He values His sheep. At ito po ang ating Panginoong Hesus. Ito po yung larawan ng pagliligtas. Ito po yung larawan ng pag-iingat sa atin ng ating Good Shepherd. He will never leave us sa kamay ng ating kaaway. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Ang dami nito. At isasama niya po nga si Goliath dyan. Ito po ang larawan ng pag-iingat, pagpoproteksyon ng ating Good Shepherd sa atin. No wonder, sinabi po ng Panginoon Hesus sa John chapter 10 verse 28. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, ito po yung magandang sinabi. Sino po yung sila na tinutukoy dito? Yung mga sheep. Yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. But this is the danger. There is always enemies na gusto tayong alisin sa kawan ng Panginoong Diyos. Pero ito yung sabi, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoong Hesus. But then again, balikan po natin. Yung verse 27. Minsan kasi nag-i-stay dito eh. Sa verse 28, hindi tayo mapapahamak. Hindi mawawala yung mga blessings na ito. Kasi sheep tayo ng Panginoong Hesus. Pero balikan natin, yung verse 27. Naalala nyo? My sheep hear my voice. And they follow me. Huwag niyong alisin sa equation. Hear my voice. Follow me. Na sinabi ng Panginoong Hesus. Kagaya po ng maraming kasaysayan na sa maraming mga simbahan. Kasama po tayo dito. Malungkot man, marami ho tayong mga kasama na nawala na sa kapatiran. Ang ibig sabihin ba nito,
hindi faithful ang Panginoong Hesus? Hindi. Ang ibig sabihin nito, hindi naging faithful ang marami sa atin. Because we did not hear His voice, we did not follow Him, our Good Shepherd. Kaya tayo nagpapasalamat sa mula umpisa pa lang kasama na natin at hanggang ngayon nagpapatuloy. They have proven before the Lord that they hear His voice and they follow Him. At ang panalangin natin, tayong lahat ay kasama rito. Kaya basahin natin bilang ating conclusion. 1, 2, 3, go. Tayo ay pag-aari ng ating mabuting pastol na si Jesus. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay minamahal, inaalagaan at pinoprotektahan niya. Kung ang mabuting pastol ay kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, nararapat lamang na kusang loob din nating ibigay ang ating buhay sa Kanya at mamuhay tayo bilang mabubuting tupa. And before I end, I just wanna tell you a story. Ito na sa buhay ko na lamang po, no? How the Lord became, and until now, my shepherd. And I know many of us can relate to this story. June 2, 2002, I became a Christian through the altar call of our beloved Pastor Joe Takadena. Sa mga hindi po nakakilala, he's our founder. It was June 2, 2002. Mataas pa po. Ay, hindi naman nagbago. Mababa pa. Mababa po yung floor na ito. Binabaha pa po noong unang panahon. And dito po ako banda nakaupo niyan. At actually, napa-attend lang po ako kasi po nag-champion yung team namin. Hindi naman sa pagmamayabang, champion po kami nun. Pero I thank God kasi marami pong malalakas na team nung panahon na yun. Actually, natalo po kami sa unang game namin. Tambak yata kami nun eh. Pero hindi na po sila naglaro. Pero to make the story short, dahil yung mga malalakas ay nawala, kaya po kami nag-champion. Yun lamang po yun. Hindi po dahil magaling kami. Pero I thank God kasi because of that, napa-attend po kami. Uy, championship, attend tayo. It's a trap. It's a trap, you know? Ano pala yun? Evangelism pala yun. But it was a good trap. Kasi wala ho kaming balak umattend sa born again na yan. Yung sabi ko noon eh, kahit kailan hindi ako maboborn again. Pero look at me now, I'm here. Marami sa atin ganyan na story, no? Once you know personally the Lord Jesus Christ, lahat ng mga idealism mo, lahat ng mga preconceived ideas mo, lahat ng mga gusto mong gawin, surrender mo yan eh. I've known the Lord. This is the true Savior. Ako po yung, if I'm not mistaken, I was the 30th or 31st na kabataan na tumayo. Dito po yung upuan namin. Because nagbibilang na si Pastor Joy, nagka-countdown na eh. Sino man gustong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Ayoko, nahiya ako sa mga kaibigan ko. Oh man, nakakahiya. Pero from that very moment na uunawaan ko, God is calling me. God loves me. He wants to save me. So tumayo po ang inyong lingkod. Simula po noon, di pa rin po tayo good boy. Dumadalo po tayo ng Bible study. Kasama natin sila Almond noon, sila Kuya Chris, sila Echo, Pastor Mel. Yan po yung mga nagba-Bible study sa amin. Namamangka kami minsan, naulan na kami minsan. At very memorable ang FX na tinutulak. Ganyan. Pero tinutulak man, ay nagpapagamit pa rin. Di ba? Ano? Pero, and then, dito po na-appreciate ang ating Good Shepherd. I think mga September, hindi na po ako umaattend ng church. Hindi na rin ako umaattend ng Bible study. Yung mga kasama ko po, mga matitigas eh. Pag dumarating po sila, Pastor John, nagtatago po sila. Yung mga kasama ko sa Bible study. Ako, nahihiya na lamang po ako eh. Uy, andyan na yung FX, darating na sila eh. So, yung mga kasama ko talaga hindi lumalabas. Meron ba rito mga nagtatago sa Bible study? Ako nahihiya na lang po ako kila Pastor John ng panahon na yon. Pero dumating yung time na hindi na po ako dumadalo ng Bible study. Hindi na rin ako dumadalo ng church. Pero sila Dagul po, yung mga kaibigan ko, nagpapatuloy pa rin sila. And then, December, meron na namang paliga, basketball. Ginamit ng Lord ang basketball para po ako ay makakilala. Sige, aattend ako. Gusto ko makalaban namin yung New Zealand. Naalala niyo ba? Tambak tayo nun eh.
Punta ng volleyball pa, no? Pero before that, yung Sunday na yon, dahil dumali lang ako kasi gusto kong makapasama sa basketball. But hindi ko na po maalala yung preaching ni Pastor Joe, but I was very touched. And banda rito po ako nyon. Maliit pa po yung church, bintana pa po yan. And I was crying. And it was the first time I felt literally the Holy Spirit mula po dito sa ilalim. And then habang nagpipray si Pastor Joe, I prayed mula sa araw na ito. Hindi na ako mag-church dahil sa basketball because of you. At simula po noon, I really accept the Lord Jesus Christ as my shepherd. Pero ito pa rin po, bilang good shepherd, nawala po ako noong February. Napunta po ako sa Bicol. Napunta ako ng Naga, napunta ako ng Albay. Salamat sa Panginoon, bago po ako umalis, binigyan ako ni Kuya Chris ng Bible noon, maliit. Natapos ko po yung New Testament nung panahon na yon. Wala po akong church nung panahon na yon. But Jesus never stopped shepherding me. Natuto akong magbasa ng Bible, natuto akong manalangin. Hindi pa rin nawala sa aking isipan ang church na ito. Hindi pa rin nawala sa aking isipan, sa puso, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. After mga ilang buwan, nakabalik po ako dito September 2003. And ito po, grabe talaga eh. Yung sinasabi natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. September 18, kung di ako nagkakamali, 2003, dumalo ako sa church. Sa Cardona na kami nun. Nag-ipon po ako. Pinag-ipunan ko po nung panahon na yon 10 piso. Ano po yung 10 piso? Pamasahe po. Cardona to Angono. Magkano na po Cardona Angono ngayon? 20 plus na, di ba? Kasi yun din yung panahon na yun, Angono to Santa Lucia, 10 piso. And then sabi ko, kasi napatunayan ko na humingi ako ng sign Lord, pupunta na ba, ito na ba JSOS na ba ako? Nararamdaman ko na wala nang and then mayroon pong binigay na sign si Lord, hindi ko na pagkwento, maubos na tayong oras. To make the story short, dumalo po ako sa church. Pagkatapos po ng service, wala na po akong pamasahe, 10 piso lang yun naipon ko. Tapos sa isip ko, magwa 1, 2, 3 ba ako? Ginagawa po namin before yun Kaso born again na ako Hindi na pwedeng mag 1, 2, 3. Alam niyo po, nakaupo po ako dyan. Kasi ito pong yung poste na yan, pader po yan, nung panahon na yan. Church pa po yan. Yung labas na yan, playground po yan. Simula po dyan sa pader na yan. Simula kay Tatay Ador at sa lahat ng mga nasa likod. May mangga po dyan. Yung mga hindi po nakaabot. And then, God really knows what I needed that time. Tumabi po si Pastor Joe sa akin. Hindi po ako nangihingi, no? Binigyan po ako ng 20 pesos. Sapat po para makauwi ako. At makabalik naman. And ganun po ang nangyayari nung panahon na yon. The Lord really became my shepherd. And the Lord used a lot of people to shepherd me. Hindi ho natin makikita ng literal ang Panginoong Hesus. But He will use people. Nung panahon na yon, si Pastor Joe nagpo-provide sa akin. Nung panahon na yon, nakikilamon po kami kila Pastor Adel. Hirap na hirap po sa pagluluto sa amin. Nung panahon na yon, may mga kaibigan tayo na nakakaunawa sa akin. Ako po yung rakista before sila Kuya Chris. Na hindi ho tayo sinusumpa dahil tayo ay mga rakista, rapper, kung ano-ano po yung suot natin nung panahon na yon. But this is our good shepherd. He will not judge us because of our past, because of our sins. He sees the values in us. He will protect us. He will lead us. He will love us no matter what. Hindi ho magbabago ang pagtingin ng ating Panginoong Hesus. At naniniwala ako, marami ho sa atin na katulad ng sitwasyon ko. Maraming beses siguro gusto nating umalis sa church na ito. But because you listen to the voice of our Lord Jesus Christ, you remain here. You stayed here. Maraming beses siguro nagtampo na kayo sa pastor ninyo, nagtampo na kayo sa inyong leaders, may nakaalitan na kayo. Why you still remained here? Because you are following the voice of our shepherd. Kaya mga kapamuso, since lahat ho tayo ay pare-pareho po ng istorya dito,
Pare-pareho tayong minahal, pinahalagahan, pinoprotektahan, inaalagaan ng ating dakilang pastol. Ipakita rin naman po natin sa Kanya na tayo maging mabuting mga tupa ng Panginoon. I invite everyone na tumayo at awitin po natin yung inawit kanina na sa iyong yakap. I invite the band and the singers. Sabi po dito sa lyrics na ito, as they prepare, sabi po sa lyrics, ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Natanong niyo na po ba sa sarili yan? Ano bang meron sa akin at ako'y minahal ng Panginoong Hesus? Sa totoo lang po, no, kung sasagutin natin yan, parang wala. Because Jesus loves us because of who He is, not because of who we are. If the requirement, the condition of Jesus loving us is yung kung sino tayo, wala na, bagsak na po tayo. Sabi dito, di ko inakalang ako ay pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko kahit di kailangan. And I pray, no, as we sing this song, make it this our personal prayer. Ano bang nakita ng Panginoong Hesus sa atin? Ba't niya tayo minahal? Ano bang nakita ng Panginoong Hesus sa atin? That He died for us instead of us dying because of our sins. Jesus Christ was punished. He died instead of us. And sabi po dito sa chorus, sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw. This is the picture of the shepherd and the sheep. Nakita nyo kanina? Yung picture natin, the shepherd sheep, na yakap-yakap. Yung figure na inilalarawan ang ating Panginoon. Wala akong nakakaalam ng itsura ng ating Panginoon Jesus. Just para magkaroon lang tayo ng visual na ito po, that's the picture. Ito yung nangyayari din sa atin eh. Many of us already cried. Pero sa panahon ng pag-iisa natin, nasasaktan tayo, we know that the shepherd is with us. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin. Jesus did it all for you, for all of us. Because His love, His provision, His protection is always and more than enough. Let us pray. Oh God, thank you, Jesus, for being our good shepherd. Thank you, Jesus, for calling us and making us your sheep. Oh Jesus, I pray, oh God, I pray, oh Holy Spirit, please pour out your presence upon us right now. And we need to feel the warmth of your embrace right now. Those who are hurting, even those who are, I think, feeling backsliding today, those who are having a lot of troubles and problems, Christ right now, Lord God, we need your embrace. Sapagkat sa iyong yakap, Panginoon, merong kalakasan.